Ang itim video ni VP Inday Sara ay nagpapatunay lamang na wala siyang kaalam-alam sa mga pangyayari sa gobyerno at wala rin siyang kaalam-alam sa mga nangyayari sa ating bansa. Dahil kasi blanco ang kanyang mga sinasabi, puro mga negatibo, hindi niya nakikita yung lahat ng mga accomplishments ng gobyerno. At doon ay malalaman natin na talagang walang kaalam-alam itong si Sara. Wala talaga, blanco, wala siyang kaalam-alam. At dito ay walang notes, walang babasahin, walang magtuturo, walang magko-coach. Dito ay malalaman natin kung ano talaga ang laman ng iyong isipan. Ang humamon! Si Papa Sec, Larry Gadon. Di ba? Hindi ako aasa. Nasasagot si Sara Duterte dyan. NBI nga, hindi niya hinarap eh. Alam naman natin, mga kotsero, na si Sara Duterte has been very vocal tungkol sa opinion niya kay PBBM nitong mga nakaraang buwan. Di ba, mula nung nag-resign siya? Isa po sa mga dahilan kung bakit nag-iingay si Sara Duterte is primarily because it is the plan. And from the very beginning, ang plano ho dyan, mga kotsero, ay mag-intay lang ho talaga ng 2 taon bago sila mag-uumpisa ng kanilang destabilization activities. Hindi ho dyan natatapos ang kwentuhan tungkol kay Sara Duterte. Si Papa Sec, Larry Gadon, ay may hamon. Ang humamon, si Papa Sec, Larry Gadon, hinamon si Sara Duterte. Saan hinamon? Hinamon niya na sila ay magkaroon ng diskusyonan or debate, quote-unquote, for lack of a better term, although sinabi naman ni Papa Sec, hindi naman daw debate ito. Pero minsan kasi napupunta sa ganun eh. Hinamon on live TV. Magdiskusyonan daw sila tungkol sa mga claims ni Sara Duterte. Ito yung balita tungkol dyan. Walang notes, walang coach. Larry Gadon challenges Sara Duterte to live TV discussions on issues. Ayan na nga ba? Ayan si Papa Sec. Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Attorney Larry Gadon, invited Vice President Sara Duterte to a televised discussion on national concerns following the release of the itim video claiming that the country is in a dire situation. Ayun, produkto pala ng itim ito. Panoorin natin sinabi ni Papa Sec. Ang itim video ni VP Inday Sara ay nagpapatunay lamang na wala siyang kaalam-alam sa mga pangyayari sa gobyerno at wala rin siyang kaalam-alam sa mga nangyayari sa ating bansa. Dahil kasi blanco ang kanyang mga sinasabi, puro mga negatibo, hindi niya nakikita yung lahat ng mga accomplishments ng gobyerno. At yan ay katakataka sapagkat bilang Vice Presidente, siya ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan, ay dapat ay alam niya ang mga nangyayari sa ating bansa at ang ating mga ginagawa sa gobyerno. Pero wala siyang alam. Kaya nga, ako ay iniimbita ko siya sa isang usapan sa telebisyon o hindi naman talaga debate dahil gusto ko lang magkaroon kami ng paliwanagan. Iniimbita ko siya sa PTV sa April 23 or 24 at alas 10 ng umaga at doon ay mag-usap at magpalitan kami ng kuro-kuro kung ano ang kanyang nasa isip, kung bakit niya sinasabi yung mga nasa itim video at doon ay aking ipaliliwanag ang mga ginagawa ng gobyerno at ang administrasyon ni Pangulong BBM. At doon ay malalaman natin na talagang walang kaalam-alam itong si Sara. Wala talaga, blanco, wala siyang kaalam-alam. Iniimbita kita, VP Inday, sa PTV4, April 23 or 24, alas 10 ng umaga, magkaroon tayo doon ng usapin ng bayan na diskusyon. Hindi naman debate, kaya huwag kang matakot. At dito ay walang notes, walang babasahin, walang magtuturo, walang magko-coach. Dito ay malalaman natin kung ano talaga ang laman ng iyong isipan. At sana ay pagbigyan mo ang aking imbitasyon para magkaalaman tayo kung sino ang may nalalaman sa pangyayari sa gobyerno at sa ating bansa. O kung hindi ka available ng April 23 or 24, ikaw ang mag-set ng date.
Ikaw mag-set ng date ng ating debate or diskusyon. Hindi ito ito ay pag-uusap tayo tungkol sa gobyerno, sa administrasyon, sa ekonomiya, sa peace and order, healthcare issues. Lahat yan ay yung mga budget, pag-usapan natin at para malaman natin kung hanggang saan ang pwede mong maibigay na impormasyon sa ating mga kababayan na katotohanan lamang, hindi propaganda. Ang humamon! Si Papa Sec, Larry Gadon. Di ba? Oo, baka sumigaw ng bobo yan bigla. Sara, bobo! Mga bobo! Yan na nga tayo mga kotsero. Pero ako hindi ako aasa. Nasasagot si Sara Duterte dyan. NBI nga, hindi niya hinarap eh. Maganda mga kotsero na kinall out ni Papa Sec. Etong si Sara Duterte. Kasi alam nyo kasi, madali ho magsalita na naghihirap ang bansa, maraming mahihirap, etc. etc. Lahat naman, simula naman ng naging republika ang Pilipinas, marami nang mahirap eh. Simula naman nung naging republika ang Pilipinas, marami nang mahirap. Panahon pangalan ng Kastila, may mahirap at mayaman eh. May mga Indio, tapos may mga, ano ba yung mga Pilipino, tapos ano ng Pilipino mayayaman? Yung mga anak ng Kastila. Parang mestizo tsaka ilustrado yata yun. Panahon pa lang ng Kastila, may mga mahihirap na. Hanggang ngayon, may mga mahihirap pa rin. That is a perennial problem. Panahon pa lang ni Kristo, may mga mahihirap na. Hanggang ngayon, may mahihirap pa din. May mahihirap talaga kahit saan ka pumunta. So, madaling magsalita na mahirap, ang dami mahihirap sa Pilipinas. Oo, madami mahihirap. Pero kumunti na ba sila o dumami? Yun kasi ang tanong eh. Ano bang poverty rate natin ngayon? Mababa ang ating poverty rate eh. At ang poverty rate ng Pilipinas ay pinakamababa ngayon kumpara nung 2018 at 2021. Ang poverty rate ng Pilipinas ay nasa 15.5% na galing sa 18.1%. Yun ang poverty rate ngayon ng Pilipinas. Sana mga kotsero, kagatin ni Sara Duterte yung hamon ni Sec Larry Gadon na kwentuhan lang naman eh. Kwentuhan lang naman eh. Abangan natin kung si Ximenet kay Papa Sec. Pero hindi ako optimistic diyan kasi nga 'di ba? Hearing nga sa Kongreso ini-Indian eh. NBI nga ini-Indian eh. Si Papa Sec pa kaya? Kahit secretary ng ng poverty alleviation. Feeling ko hindi siya sisiputin ni Sara.